nag-update siya sa akin sa pangyayari doon, usap-usapan doon sa crowd, no? Marami ring mga vloggers. Alam niyo naman yung mga vloggers, maraming mga kakilala yung mga vloggers ko doon. Tapos marami rin silang mga source na mga malalaking mga politicians, no? Na di umano, yung iba diyan nagpapanggap na kaalyado ni BBM pero ayaw na nila kay BBM. Kaya sila rin, may mga kaibigang vloggers, binuking itong si BBM na ito raw ang plano ni BBM. Ito pala yung grand plan ni BBM raw. Ha? Si BBM po, di umano, nakahanda na. Yan ang topic namin kanina while nagkape-kape ako. Ha? Tumatawag niya sa akin. Usap-usapan na raw na, okay, so yun po ang mga main topic natin na, ngayon na pag-uusapan. Bagong lahat ha, paki-like muna at saka paki-share itong ating video para guys, sa mga nanood ngayon, kakalat ito sa taong bayan. Okay? At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang talaga po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Okay? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. Kasi po, kanina, nagkape-kape lang ako, no? Kasi ako, minomonitor ko yung yung pangyayari sa EDSA. Sa pagtipon-tipon ng EDSA, nanood ako ng yung speech ni Senator Rodante Marcoleta. Okay? Tapos, ito yung matindi. Ha? May tumawag sa akin. Okay? Hindi ko na lang sabihin kung sino yung tumawag sa akin. Basta, vlogger po ito. Mga kaibigan kong vlogger sa Maynila. Kasi marami kami dyan eh. Every time na pupunta ako doon sa Maynila, sila yung mga kasama ko sa mga rally nung doon. Kasi hindi ako nakapunta ngayon eh. Kasi hindi naman ito in-schedule ng mga taga INC na magrarally sila. So hindi talaga ako nakabook ng ticket ahead of time. Hindi kagaya noong yung INC, yung malakihang rally nila noon na in-schedule nila, talaga nakapag-book tayo ng ticket. Ngayon, biglaan itong rally ng INC. So, nandito na lang ako sa Visayas, no? Naka-monitor doon sa rally nila. Syempre, itong mga vloggers na kasama ko dyan sa Maynila, lagi nila akong minomonitor. Donmar, ito, ganito na ang mga nangyayari. Nandito kami ngayon sa EDSA. Plano nila na ilipat raw itong bukas ang rally doon sa Liwasan Bonifacio. Marami. At itong vlogger na ito na tumawag sa akin, medyo mataas-taas rin ang aming usapan kanina. Kasi aside sa nag-update siya sa akin sa pangyayari doon, usap-usapan doon sa crowd, no? Marami ring mga vloggers. Alam niyo naman yung mga vloggers, maraming mga kakilala yung mga vloggers ko doon. Tapos marami rin silang mga source na mga malalaking mga politicians, no? Na di umano ay connected sa hanay, sa grupo ni na BBM. Okay? Sa hanay nila BBM. Na itong issue na ito, nag-connect na. Marami kasi sa mga kaalyado ni BBM na nagpapanggap na kaalyado ni BBM, pero ang totoo niyan, ginagamit lang si BBM because siya yung presidente ngayon. Okay? Siya yung presidente ngayon. So, alam niyo naman, ang ugali ng administrasyon ngayon, especially itong si BBM, kapag kokontra ka, kalaban ka sa politika, medyo gigipitin ka. Di ba? Yan naman talaga ang kanilang style ngayon. Hindi ka pwedeng mag-criticize kasi gigipitin ka. So yung iba dyan, nagpapanggap na kaalyado ni BBM, pero ayaw na nila kay BBM. Kaya sila rin, may mga kaibigang vloggers, binuking itong si BBM na ito raw ang plano ni BBM. Ito pala yung grand plan ni BBM raw. Ha? Si BBM po, di umano, nakahanda na. Yan ang topic namin kanina while nagkape-kape ako. Ha? Tumatawag siya sa akin. Usap-usapan na raw na parang gusto raw ni BBM na lumala itong rally na ito ng INC. Okay? Kasi pagdating raw sa point na hindi na nila kaya ito, meron raw tendency ang kanilang plan B. Okay? Plan B raw nila. O plan C ba? Anong plan yan? Magdeklara raw ng martial law. There is a big tendency na magdideklara raw ng martial law. Kasi kapag makadeclare raw ng martial law, I hope this is not true ha. Kasi po nakakatakot po talaga yung martial law. Kahit nga hindi nagdeklara ng martial law si BBM, para ng martial law sa mga politicians ngayon kasi tingnan mo ngayon sila Jinggoy. Ang dami ng mga kaaway ng administrasyon na nakulong ngayon kasi hindi ka pwedeng mag-criticize. Ikukulong ka. Si PRRD, si Kibuloy, si Jinggoy, sino pa ba?
Ngayon, ang plano naman nila si Senator Marcoleta, kasi maingay si Senator Marcoleta, hindi takot eh. So kung makukulong ito si Senator Marcoleta, hindi na ako magtataka dyan. Ika nga, sabi ni Mayor Baste, this is declaring martial law without declaring it. Okay? Parang silent martial law na ang nangyayari. So, ito yung mga pangyayari ha. Ito yung pangyayari. Yan po ang pinaka grand plan. Kaya pala, nakukonek ko ngayon ha, kaya pala doon sa Malacanang nagpanik sila. Kahapon, no? Last day ba yun, no? Na pinapaalis nila lahat ng mga trabahante sa Malacanang. Kasi meron raw emergency meeting doon. At yung mga nagmi-meeting doon, yun lang ang nakakaalam. Sila lang ang sinabihan raw ni BBM na ganito ang magiging plano. I hope it's not martial law. Okay? Pero nagmi-meeting raw. Okay? Yan ang delikado. Ano ba ang kanilang pinag-usapan doon? Heto na ba yung nag-leak na issue o usapin na magdeklara ng martial law si BBM? Kasi hinahayaan, kung mapapansin nyo, si Claire Castro, kaya nga ako nagdududa talaga kung totoo ito eh. Kasi si Auntie Claire Castro, noong isang araw, ay sinabi niya sa kanyang press con na walang threat. Okay lang. Yung nangyari sa EDSA, na nandoon yung Iglesia ni Cristo, walang threat doon. Okay lang. Bakit sasabi niya yun? Hinayaan nila kung ano ang magiging mangyari doon sa EDSA, kung tutuusin pa nga. Baka lang ha. Kaya nga, pinapayuhan ngayon lahat ang mga taga-INC members at lahat ng mga taong bayan na sumuporta dito sa ginagawa ng INC na hindi gumagawa ng bayolente doon. Hindi sila, wag lang maggumawa ng bayolente. Kasi, kung gagawa sila ng bayolente, meron na silang reason o rason na magdeklara na ng martial law. Kasi emergency na ito eh. Parang kinalaban na yung Malinaw sa mga sinasabi ng mga leaders ng INC at sa mga miyembro ng INC na yung rally ngayon ay peaceful rally yan. Inilabas lang ng mga members ng INC at mga leaders ng INC kung ano yung issue na galit sila. Ano yung hindi nila gusto sa ginawa ng gobyerno ngayon? Which is yung una, na gusto nating masolve yung flood control corruption na yan, pinakulong pa si Marcoleta na siya yung number 1 na nag-i-investigate dito. Kaya, ingat na ingat ngayon itong INC at lahat ng mga nagrarally doon, ingat na raw ha, di umano, ingat na ingat sila. Sa mga nakakaalam, ingat na ingat sila na hindi magdeklara ng martial law si BBM. Kaya ayaw ng violente doon. Okay? So, yan po ang pinag-usapan namin. Ang dami pa. Sabi pa nga niya doon na yung mga nagrarally daw doon, no, sa mga vloggers doon na nakakaalam, tumutulong na lang yung ibang mga vloggers na sabihin, huwag gumawa ng violente kasi ito yung plano, ganun, ganyan. At especially na narinig nila na ang Visayas at ang Mindanao, no, magpapadala raw ng barko, pupunta doon sa Maynila. Mas lalong dumarami. Okay? Dadami yan. Ako, ito lang yung panawagan ko. Kung dadami at dadami yan araw-araw na nagrarally doon, and it will be a peaceful rally, siguro naman makokonsensya si BBM, no? Na maipakita natin sa sambayan ng Pilipino na hindi na po natin nagugustuhan yung ginawa nila kay Senator Marcoleta. Parang, parang, imagine ha, si BBM pumunta ng Canada. Alam niyang nagkagulo na ang Pilipinas. Nagkagulo in the sense na huhulihin itong si Senator Marcoleta at hindi nagugustuhan ng taong bayan. Alam niya na meron pong conflict. Pero pinili niyang umiwas dito sa issue na ito. Alam niyo ba ang ibig sabihin dyan? Yung vlogger na tumawag sa akin na kaibigan ko, siya rin ang nagsabi nito. Umiiwas ngayon si BBM kasi nagigilty. Hindi niya kayang tingnan ang malawakang rally. Hindi niya kayang isipin na doon matanda, mga matatanda na mga middle ages, lahat pati nga mga young professionals nandoon na, no?
nakisali na rin sa mayaman at mahirap, nandoon na, nakisali doon sa rally na yun. Na parang, parang tinipon-tipon na nila ang hinanaing nila dito sa gobyernong ito. So, hindi niya kaya. Umiwas siya. Ganyan yan eh. Ang taong umiiwas sa isang issue, yan? Parang guilty yan eh. Meron siyang guilt sa ginawa niya. Balita ko pa nga, meron nagsabi. Yung malaking pinag-asapan namin eh. Wala na raw pera. Wala nang pera ang bansang itong Pilipinas. Kaya, some of the properties of this government, pina-privatize na. At kapag pina-privatize na, meaning to say, binibenta yan. Kapag binibenta, merong pera. Billions ito, hindi ito millions lang. Billions of pesos na aabot siguro ng trillion. Mga binibenta raw na mga mga pina-privatize na mga pagmamay-ari ng gobyerno. Kasi dito na sila kukuha ng budget sa mga project ni BBM. Kasi wala nang pera eh. Inubos na nila lahat. Yung 2023, 24, 25, naubos kasi sa korupsyon yun eh. Wala na. Kaya nga sabi nila, ang mga contractors ngayon ay hirap na hirap nilang tanggapin yung DPWH na mga proposal kasi sobra raw na liit ang budget. Sobrang maliit ang budget na ibinibigay ng ni Vince Dizon dito. Kasi nag-iingat na sila sa korupsyon eh. Binabantayan kasi ang DPWH ngayon na magko-corrupt ulit. So, kaya napipilitan itong si Vince Dizon ngayon na liitan yung budget. Depende na lang kung sino yung mga contractors na papatol doon. Ngayon, sa hirap, wala na raw mga contractors na papatol sa budget. Kasi hindi na po makapag-earn. Natatakot na rin ang ibang mga contractors na hindi sila kikita. Kasi sa sobrang liit ng budget, makamalugi pa yung mga contractors. Kaya, wala talagang magawa na proyekto ang BBM administration. Ngayon, wala, paldo na sila eh. Kahit anong gawin nila. Kaya, wala. Binubusog nila tayo sa ayuda, sa pamimigay ng bigas, sa pamimigay ng pera para umaasa pa rin tayo sa kanila. Yung ibang mga kababayan natin. So, ngayon, ang delikado nito na we are expecting na merong eleksyon ngayong 2028, ang delikado po if walang eleksyon sa 2028. Dati nang sinabi yan ni Senator Amy Marcos. Binuking na yan ni Senator Amy Marcos. Ngayon naman, may bagong revelasyon itong si Senator Marcoleta kanina sa kanyang speech. Okay, kaya yan ang ipapakita ko sa inyo, magre-react tayo. May bagong revelasyon si Marcoleta. Bakit siya ngayon pinapa-aresto? At grabe po ang matinding sinabi ni Senator Marcoleta. Handa po siyang makulong. Kasi nag-sworn siya sa harap ng taong bayan nung naging senador siya na handa kong ipaglaban kung ano yung hinanaing ng taong bayan kasi kayo yung bumoto sa akin na maging senador. Handa siya. Kahit makulong siya, if that is the will, if yan po ang kabayaran sa paglalaban ko sa taong bayan, ay gagawin ni Marcoleta yan. So yun po. Nabubuking sila ngayon. Binubuking sila ngayon. Di umano. Dito sa gagawin nilang martial law. Okay? Teka mo na. Binubuking sila ngayon. So, pakikinggan natin ngayon. Okay? Yun po ang napag-usapan namin. Marami kaming napag-usapan na pero hindi ko masabi lahat ang mga detalye kasi po baka sabihin ng iba na gumagawa tayo ng kwento ha. Ito lang yung mga sinasabi nilang kwento sa akin. Yun ang usap-usapan doon.
Magandang gabi po sa ating lahat. Una na po ay gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Kahapon pa po ay tinitingnan ko na kayo. Lalong-lalo na po yung nanggaling pa sa malalayong lugar. Meron pa po ako nakitang nasa panig ng katandaan, mga lolo at mga lola. Kahit na po ang lakas ng buhos ng ulan, walang tumitinag, walang umuuwi. Lalo na kung nagpapahayag po kayo. Oh. Kasi ito rin isang tanong ng mga anchors eh. Paano ginawa ng INC na na-surprise nila ang gobyerno sa pagpunta dyan sa EDSA na merong rally na hindi ina-announce? Nagtataka nga yung mga mainstream media kung paano ginawa ng INC dyan. Oh, di ba? Oh. Ng ating pagkakaisa, ang ating hinahanap na katarungan, hinahanap nating katotohanan, transparency, at accountability. Salamat po sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Salamat din po sa mga hindi kapatid ngunit nakikisang-ayon at sumusuporta sa pagkakaisa natin sa gabing ito. Mga kakilala ko, yung iba po ay hindi ko man kakilala, ngunit nagpahayag po ng pagsuporta at pagmamahal. Napapansin nyo, putol-putol yung mikropono at yung speech ni Marcoleta. Kung nandyan ka sa live, okay yan eh. Naririnig mo yan kasi may speaker yan eh. Pero, yan pa ang isa sa aming pinag-usapan eh. Signal jammer raw. Oh, kaya ng gobyerno i-signal jam dyan. Kaya nga, itong speech ni Senator Marcoleta, maraming mga mainstream media at mga vloggers ang hindi ito na live. Okay? Hindi ito na live. Kasi ang hina raw ng signal doon. Buti na lang nakuha pa natin itong video na ito sa Net25 eh. Oh, isa yan sa mga grabe itong gobyernong ito. Alam nila eh na kakalat ito from Visayas at Mindanao. Yan ang kinatakot nila. Na signal jam nila ang mga pangyayari dyan para walang makakuha. Kaya yung ibang mga vloggers dyan, instead na magla-live sila, nagvi-video na lang. Saka na lang nila ina-upload kapag nandoon na sila sa magandang signal. Oh. Sinisignal jam daw. Ang signal jammer is, yun bang inutusan ng gobyerno, yung yung lugar na yan, kung sino yung magla-live, nila, kinakat yan. Okay? Kinakat yan. Meron pong, walang kinalaman ang dyan, mga networks. Oh. Signal jam, meron yang machine sila. Okay? Kung sino ang magko-connect dyan, parang kinakat nila yan eh. Oh, na parang i-interfere yung mga signals na mapuputol. Oh, tingnan niyo putol-putol si Senator Marcoleta. Oh, nagdududa na tayo dyan sa signal jam nila eh. At ginagawa natin doon. Hindi na nga po sana ako pupunta dito. Kasi baka akalain po nung iba, ako pa po yung nag-i-instigate, hindi po. Ang palagi ko pong ginagawa, kagaya ng palagi kong sinasabi, ay kailangan maipakita natin kung ano ang tunay at tapat na paglilingkod ng isang public servant sa pamahalaan. Gusto ko pong gamitin ang aking sarili na isang mabuting halimbawa kung paano ang isang public official ay tumupad ng kanyang tungkulin dahil sa pinagtiwalaan ng mga tao para sila ay paglingkuran. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa tuwing nababanggit ang aking pangalan na sinusuportahan po ninyo ang aking ginagawa para sa ating bansa. Pangalawang araw na po ito, ngunit hindi ko nakikita sa mukha ninyo ang kapaguran. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Kung magagawa ko lang, napuntahan ko kayong isa-isa para yakapin ko kayo. Gagawin ko po. Naisip ko nga, magdadala na lang ako ng hopya. Pero nung makita ko po na napakarami ninyo, kahit 30 pabrika ng hopya, hindi magkakasa sa inyo.
Bakit nilulunod ang pag-iimbestiga sa flood control scam? Bakit si Marcoleta ang ikukulong, kayo ang mandarambong? Meron po akong babasahin sa inyo. Alam nyo na po ito, pero kailangan pong alam ko uli sa inyo para maitatak po sa ating puso. Ang babasahin ko po sa inyo ay yung pambungad o yung preambulo ng ating saligang batas. Ito po ang kauna-unahan, ito ang pambungad, ito yung panimula. Kung tawagin natin sa English ay preamble. Ito po ang sama-samang isinulat ng bawat isang Pilipino noong ang ating saligang batas ay ating pinagtibay. Babasahin ko po. Kami, ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan nakakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin. Magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan at titiyak para sa aming sarili at sa angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamahalaang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan ay naglalagda at naghahayag ng konstitusyong ito. Mga kababayan, ito po ang batayan kung bakit nandito tayo ngayon. Nais nating ipaalala sa pamahalaan ang ating mga layunin, ang ating mga adhikain, ang ating mga pangarap para sa ating sarili at sa susunod na saling lahi, at ang ating pangarap sa ating pinakamamahal na bansa. Ito po ang aking paninindigan at alam ko ito ang ating pinagkaisang paninindigan ngayong gabi. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman